lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When the shadows appear and the night draweth near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatiran sa Panginoon, sa lahat po ng nanonood sa atin, kay Pastor Mark ng Gipurlos, Eastern Samar, ganoon din kay Pastor Robert ng Kinapundan, Eastern Samar, kay Brother Lani Aligar, ang ating mahal na diakono, trustee ng Lawag, at sa lahat pa po ng nanonood. Hindi man po kayo nag-comments, pero salamat po sa inyong panonood po sa hapon pong ito. Nawa tayo po ay pagpalain lahat ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan sa Stature of a Perfect Man. Noong nakaraang Huwebes po ay natalakay po natin ang tatlong naunang binanggit, walang iba kundi ang faith, virtue, and knowledge. So alam naman na po natin ang faith. Hindi ko na po ulitin ang pagpapaliwanag. I-review na lamang po ninyo yung tinalakay natin nung last Thursday para hindi po tayo kumonsumo ng mahabang oras sa pagkakataong ito. Kailangan po natin ang faith, virtue, and knowledge. Yun po yung naunang tatlo na pinaka-pundasyon, lalong-lalo na po ang pananampalataya. At mga pangalawa ang virtue or power. At pangatlo ang knowledge. Ngayon po ay nasa temperance na po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Na bakit po mahalaga ang mga bagay na ito? Dahil sabi dito sa ating teksto, pag wala raw tayo ng mga bagay na ito, he that lacketh these things, sapagkat ang wala ng mga bagay na ito ay bulag. Yun sa paningin ng Diyos, pag wala sa atin yung mga katangiang ito ng isang mananampalatayang matured or sakdal, ay mga bulag pa rin tayo, hindi nakakakita ng malayo. At kanyang nilimot ang paglilinis sa kanya ng dugo ng ating Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal na mga kapatid, kapag ka hindi makita
hindi mag-manifest sa buhay po natin ang mga katangiang ito na ating pinag-aaralan, ay para lang tayong relihiyosong tao na walang kaibahan sa mga kinagisnang nating relihiyon, na para lang may masabi na may relihiyon, para lang masabi na may pananampalataya, pero ang katotohanan ay hindi naman talaga tinatanggap bilang anak ng Diyos, dahil nga po hindi nagmamanifest ang mga katangiang ito. So, iwanan na po natin yung faith, virtue, and knowledge. Ngayon po ay temperance. Ano po ba itong temperance? Kung atin pong titignan ang meaning sa dictionary, malawak pala ang ibig sabihin ng temperance. Akala natin ang temperance ay pumapatungkol lang sa pagiging magagalitin o pagiging hot temper, dahil nga po yung salitang temper, temper is the state of mind of a person as being angry or calm. Yung pagiging kalmado o kaya pagiging galit ng tao, yun ang ibig sabihin po ng temper. Kaya pagka binabasa natin yung temperance, nagiging specific lang po yung kaisipan natin sa pagiging magagalitin o pagiging kalmado ng tao. Pero kung ating titignan ang talagang meaning ng temperance, mga kapatid, basahin ko po. Temperance is, sabi rito, self-control, self-restraint. Yung abilidad ng isang tao para kontrolin ang kanyang sarili. I-restrain, pigilin. Kaya nga sa Tagalog, ang salin po sa Tagalog, sa ating Bibliang Tagalog ay pagpipigil. Na isang ability o kapasidad o abilidad ng isang tao o isang mananampalataya para i-restrain o kontrolin ang kanyang sarili. Hindi lamang po para kontrolin ang kanyang galit, pero ito po ay tumutukoy sa lahat ng aspeto ng damdamin at emosyon ng tao. Kaya kung atin pong titignan sa 1 Corinthians 9:25, sabi doon ay temperate in all things, mapagpigil sa lahat ng mga bagay. So hindi lamang po yung emosyon ang ating dapat pigilin at kontrolin, kundi lahat ng negatibong emosyon, negatibong damdamin, mga minamahal na mga kapatid. Kailangan po yun nga, dahil nga po yung salitang temper ay tumutukoy sa pagiging hot temper o kaya kalmado, kaya akala natin kapag sinabing temperance ay yung pagiging magagalitin lang. Pero hindi pala, mga kapatid. Temperance means self-control, self-restraint, the ability, the capacity of an individual or a believer to control himself, to restrain herself sa mga bagay-bagay na hindi nararapat. Pero tama rin naman po yun, yung patungkol sa pagiging magagalitin, kasama po yun sa dapat nating kontrolin. Ngayon, bakit mahalaga sa isang mananampalataya na meron siyang kapangyarihan, kapasidad o abilidad para kontrolin ang kanyang sarili? Unahin natin yung temper, na siya namang pinaka number 1 dito na pinapatungkulan ng temperance. Mahalaga po sa atin bilang mga believer, bilang mga mananampalataya, na meron tayong pagpipigil, self-control, self-restraint pagdating sa ating emosyon na kung tawagin po ay anger. Na kapag ito'y lumalim, magiging hatred, magiging muhi. Now, bago maging muhi ang ating galit, ay dapat sa kapangyarihan at sa biyaya ng Panginoon, sa banal na Espiritu na nananahan sa atin, ay meron tayong kakayanang supilin, kontrolin, pigilin ang ating galit. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, na inaamin ko po sa aking sarili na ito ang isa sa mga naging struggle ko rin sa aking pagiging mananampalataya.
Sa lahat ng mga nabanggit dito ng mga katangian ng isang believer ay ako mismo ang isang buhay na patotoo na isa sa pinakamahirap na aking pinagtagumpayan at hanggang ngayon ay aking pinagtatagumpayan. Hanggang ngayon ay aking sinisikap na mapagtagumpayan sa aking pagiging isang mananampalataya ay yun nga po, yung pagiging hot-tempered, yung pagiging magagalitin. Dahil yun nga po, mga minamahal na mga kapatid, mahalaga sa isang believer na kailangan masupil natin ang damdamin na ito. Huwag nating ikatwiran na ipinanganak kasi akong ganito, o minana ko na ito sa aking mga magulang, o ito kasi yung lahi namin, dugong high blood, dugong hot-tempered. Hindi po yun pwedeng ikatwiran ng isang mananampalataya para ipagpatuloy niya ang kanyang pagiging hot-tempered o pagiging magagalitin o yung kawalan ng kontrol sa kanyang sarili pagdating sa galit. Dahil kung yun ang katwiran natin, para mong sinasabi na walang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang isang tao. Alam naman po natin na walang imposible sa Diyos. Lahat ng ugaling masama, lahat ng gawang hindi tama, minanaman yan sa magulang o it's either impluwensya ng sanglibutan, walang bagay na hindi kayang baguhin ng ating Panginoon. Basta, yun nga, isuko natin sa Panginoon, isurrender natin sa Panginoon, aminin natin sa Panginoon na tayo ay isang taong mahina pagdating sa ganitong bagay at alam naman po natin na babaguhin tayo ng Panginoon. Now, bakit po mahalaga? Dahil yun nga po, bigyan ko ng halimbawa. Alam niyo po ba si Moises? Ang propeta ng Diyos na si Moises, ayon po sa description ng Biblia, si Moses ang pinaka-maamong tao na nabuhay sa lupa. The meekest human being, the meekest person who ever lived on earth. Nababasa po yan sa Biblia, isearch nyo na lamang po mga kapatid. Pero ganun pa man, alam niyo po ba kung anong kinabagsak ni propeta Moises? Saan bumagsak? Bagamat walang kinalaman sa kanyang kaligtasan, pero he suffered the consequence of not controlling or restraining himself pagdating sa anger. Yun nga po, mga minamahal na mga kapatid, anong nangyari kay Moises? Bagamat si Moises po ang pinaka-maamo, pinaka-mabait na tao na nabuhay sa lupa, kaya lang bumagsak po siya nung hindi niya nakontrol ang kanyang galit. Alam naman po natin yung kwento. Inutusan siya ng Panginoon na painumin ang 2 milyong Israelitang reklamador. Dahil ang bayang Israel ay nauuhaw, nagrereklamo sila kay Moises na halos gusto na nilang patayin si Moises sa kanilang galit. At nung hindi na rin natiis ni Moises yung kanyang sarili, mga kapatid, imagine 2 milyong tao ang kanyang pinapastoran. Kaya minsan, unawain din natin ang ating mga pastor minsan. Dahil yun nga po, mahirap po ang magpastor ng tao. Kung yung ang magpastor ka lang ng 10 katao, 20 katao, 30 katao, sakit na sa ulo, pumuputi na ang buhok ng ating mga kapastoran. Di lalo pa kaya yung 2 milyong reklamador ang papastoran mo. Kaya yun nga, bilang tao mga kapatid, may hangganan din ang pagiging meek, pagiging maamo ni Propeta Moises. Ang pinakamaamong tao na puno ang salop. Kaya yung utos ng Panginoon na speak to the rock, hindi niya nagawa. Dahil ano ang kanyang ginawa? Instead of speaking to the rock, para ilitaw ng bato ang tubig, hinampas niya yung bato. Hindi lang minsan, kundi 2 beses. At sa galit niya, sabi niya, shall we fetch waters for you, ye rebels? Sabi niya, kayong mga rebelde, kayong mga mapanghimagsik, kayong mga mapagreklamo. Kaya doon, dahil sa galit, mga kapatid, the meekest person bumigay dahil sa katigasan ng ulo ng 2 milyong kataong kanyang pinapastoran, nalabag po ni Moises ang utos ng Panginoon na just speak to the rock. Huwag mo nang kailangang hampasin
dahil hinampas mo na nung unang pagkakataon. Ngayong ikalawang pagkakataon, huwag mo nang hampasin, kundi magsalita ka lang. Dahil alam naman po natin na ang bato ay walang iba, ang itinitipo ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang paghataw, paghampas sa bato ay ang paghataw, paghampas, ang kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang itinitipo, at minsan lang dapat mamatay ang ating Panginoon. Kaya yun, na-break lahat ng pagtitipo, na-break lahat ni Moises ang Word of God because of not controlling, restraining himself dahil nga po sa emosyon na kung tawagin po ay anger. Kaya yon, ano po ang consequence mga kapatid? Sabi ng Diyos kay Moises, Moises, dahil nilabag mo ang aking utos, ipapakita ko sa iyo ang promised land, aakyat ka sa bundok, ngunit hindi ka makakatawid. Ipapakita ko sa iyo para patunayan ko sa iyo na meron totoong promised land, ngunit dahil sa iyong paglabag sa aking salita, dahil hindi mo napigil ang iyong anger at nalabag mo ang aking salita, hindi ka makakapasok sa promised land. Pero hindi naman po nangangahulugan mga kapatid na hindi ligtas si Moises. Ligtas si Moises. Si Moises nasa langit, si Moises kapiling ng ating Panginoon. Yun nga lang, mayroong consequence, mayroong kaparusahan na tinanggap si Moses dahil nga po hindi niya nakontrol ang kanyang anger. Kaya ganun din po sa atin mga minamahal na mga kapatid. Minsan kapag yung anger natin, yung galit natin, hindi natin nakokontrol, hindi man natin ma-break ang Word of God, pero minsan ang mabibreak natin ay damdamin o puso ng ating mga kapatid, ng ating mga mahal sa buhay, o ng mga tao na makakarinig sa ating mga magagaspang at maaanghang at mabibigat na pananalita. Every time we cannot control our anger. At kapag na-break mo na ang puso, nasaktan mo na ang damdamin ng isang tao, dahil nga po sa hindi mo napigil ang iyong emosyon, dahil sa galit mo, nakapagsalita ka ng masama, ng mabigat, at nasugat yung puso ng kapatid. Kahit pagsisihan natin yung ating ginawa, yung ating sinabi, kagaya ng sugat, kahit yung sugat sabihin na natin maghilom, gagawa ka ng paraan para hilumin mo, suyuin mo yung kapatid na nasaktan ng kanyang damdamin, pero kagaya ng sugat, maghilom man yan, merong lamat, merong peklat, meron laging maiiwan na alaala dahil nga po ang tao ay merong memory. Ang tao laging nakakaalala. Isa sa mga sense of the spirit is memory. Lagi niyang maaalala ang mga bagay-bagay. Yun ang kaibahan ng Diyos. Kahit humingi ka ng tawad sa tao at patawarin ka ng tao, yung peklat ng sugat na dulot mo dahil nagsalita ka ng mabigat, nagsalita ka ng maanghang, o marahil pinagbuhatan mo ng kamay, nasaktan mo hindi lang physical, nasaktan mo verbal, nasaktan mo emotional. At ang masaklap, kung pati spiritual niyang paglilingkod sa Panginoon, masasaktan mo pa, magiging katitisuran ka pa. Kahit pa humingi tayo ng tawad at patawarin tayo ng kapatid, yun nga po, ang Diyos pag nagpatawad, kaya niyang itapon sa sa dagat ng pagkalimot. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang Diyos nagpatawad, meron siyang kakayanang itapon sa dagat ng pagkalimot, hindi na niya yun maalala. Pero ang tao, meron siyang memory na hindi niya kayang itapon sa dagat ng pagkalimot. Pwedeng sabihin ng kapatid, pinapatawad na kita, Brad. Pero yun nga, meron pa ring lamat at meron pa ring alaala. Kaya yun ang danger mga kapatid. Na kapag laging yung anger natin, yung temper natin, hindi natin sinusupil, hindi natin pinipigil, hindi natin kinokontrol, at hinahayaan lang natin na umaalsa yung ating temper, marami tayong masasaktang puso at damdamin ng mga kapatid. At kahit hingi tayo ng hingi ng tawad,
Yun nga, laging may mantsa, laging may peklat, laging may lamat na reminder nung sama ng loob na ibinigay natin sa kanila. Kaya yun nga, isa sa mga bagay na dapat makita sa atin, ayon po sa ating pinag-aaralan, ay yung self-control, self-restraint. Now, hindi lamang po temper, hindi lamang po anger, kundi sabi ng ating binasa kanina, 1 Corinthians 9:25, temperate in all things, mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ang temperance ay hindi lamang po tumutukoy sa anger, hatred, galit, muhi. Ito ay tumutukoy sa self-control sa lahat ng bagay. Ay yung kaya mong kontrolin ang iyong emosyon na huwag mainggit sa iba. That is also a part of being temperate, temperance. Pag may nakikita kang kapatid na umaangat o kapitbahay na umaasenso, kaya mong lusawin by God's grace, by God's help, yung damdamin ng inggit. Dahil yun nga po, ang tao, hanggat tayo'y nasa laman, laging nariyan yung sticky nature na sinasabi. Na kailangan natin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon para kontrolin, supilin, i-restrain ang ating mga sarili para hindi makaramdam ng galit, ng inis, ng tampo, ng inggit, o nung ano pa mang mga negatibong damdamin na pwedeng makaapekto sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So that is part of temperance. Yung kaya mong pigilin ang iyong damdamin na huwag mainggit, huwag sumama ang loob. Kapag ka ikay nakakita ng mga bagay-bagay na dati mong kinagigiliwan nung ikaw pa'y unbeliever. Halimbawa, dati mahilig ka sa alak, sa matapang na inumin. Mahilig ka dati sa mga layaw ng laman. O mahilig ka sa mga laro ng sanglibutan o mga bagay-bagay ng sanglibutan. Ngayong believer ka na, minsan dadaan ka sa mga dating lugar na kinagigiliwan mo, mga dating lugar na tinatambayan mo nung unbeliever ka pa. Kailangan natin ng temperance, yung pagpipigil. Naalala nyo si Nelly Sanders na kinikwento lagi ng ating mahal na propeta. Isang sister na dating mahilig sa disco o sa sayawan. Dahil nga po sa Amerika, yun ang hilig ng mga tao doon, lalo na ang mga kabataan, mahilig sa disco. Saturday night, yung nightlife. Ang sister na ito ay na-convert sa ministry ng ating mahal na propeta. Isa sa mga close friends din ng ating mahal na propeta. Ang pangalan ay Sister Nelly Sanders. At binago siya ng ating Panginoon. Kaya lang, isang araw, napadaan siya doon sa lugar na kung saan siya dati nakikipagsayawan. Dati nakikipag-nightclub. At sabi niya sa kanyang sarili, nung marinig niya yung paborito niyang music na kanyang paboritong sinasayaw dati, pakinggan ko lang, sabi niya, sandali. Yun. Dito na natin makikita yung pagiging temperate, yung control sa ating sarili. To make the story short, hindi na control ni Sister Nelly Sanders ang kanyang sarili. Nag-umpisa lang sa pag-stick niya pag-stay niya ng sandali para pakinggan lang. Ang katwira niya, pakikinggan ko lang naman yung music na dati kong sinasayawan. Hanggang sa hindi niya namalayan, hindi niya napansin, na lose control na siya. Yung restraint niya sa kanyang sarili ay hindi na niya nagawa at hanggang sa siya pumasok doon sa loob at bumalik siya muli sa kanyang dating ginagawa na layaw ng sanglibutan. Hanggang sa na-realize niya, mali ang kanyang ginawa. At yun, bumalik siya sa mahal na propeta at muling nagpa-pray sa ating mahal na propeta at ipinag-pray siya. At yun, sa awa ng Panginoon ay nakarecover naman po ang ating kapatid. So ang point ko rito, yung self-control is
Not just controlling your anger or your temper, pero yung kaya mong i-restrain, i-control ang iyong sarili na wag nang muling matukso pabalik sa sanglibutan. Yun ang part o bahagi ng pagiging yung pinag-aaralan po natin ngayong araw na temperance. Meron ka ng control sa iyong sarili para wag nang balikan ang mga nakaraan, wag nang balikan ang kasalanan, wag magdamdam o wag makaramdam ng mga negatibong damdamin o emosyon sa ating sarili. So, linawin ko mga kapatid, temperance is not just all about controlling your anger, but it's all about self-control in all things na pwedeng makasira sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. It's all about controlling your emotion, controlling yourself, na huwag kang magkasala laban sa ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid. Okay, maliban doon, para dalawa po yung ating matalakay ngayong araw, patience. Ano naman po yung kaibahan ng patience sa temperance? Although merong connection, pero magkaiba po ang patience. Kung ang temperance ay self-control, self-restraint, ano naman po ang patience? So, patience, sa dictionary, sabi dito, the capacity or ability to accept, tolerate, or endure suffering, trials, tribulations, without being or getting upset. Yon, ang patience naman ay yung abilidad, kapasidad na tanggapin o i-tolerate o tiisin, to endure troubles, trials, and sufferings without being upset, getting upset. Yung kaya mong tiisin ang mga pagsubok, mga kahirapan, mga trials and temptations and tribulations of life as a Christian na hindi ka upset. Ibig sabihin, hindi ka nakakaramdam ng negatibong damdamin o emosyon o galit laban sa Panginoon. Dahil pwede kang magtiis, pero kung puro ka naman reklamo. Di ba, may mga taong nagtitiis, tinitiis ang kahirapan, puro murmur, puro reklamo. That is not patience. That is not considered patience. Ang totoong believer na may patience, yung kaya niyang tiisin ang kahirapan na hindi nagbubulong-bulong, hindi nagrereklamo. Kaya niyang tiisin ang pagsubok na wala kang maririnig na complain. Nabigyan ko ng halimbawa, si Job, mga kapatid. Kung trials and tribulation lang po ang ating pag-uusapan, wala nang hihigit sa trials and tribulations na naranasan ni Job. Namatay ang kanyang mga anak, nasira ang kanyang bahay, ninakaw ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga alagang mga hayop, sinunog ang kanyang mga pananim, at maliban doon, nagkasakit pa siya. Mula tuktok ng kanyang ulo hanggang talampakan ng kanyang paa. At pinakamasaklap sa lahat, yung marinig pa niya sa kanyang asawa na itakwil mo na ang Diyos mo at mamatay ka na, Job. Kumbaga, ang nangyari kay Job ay yun, yung kawikaan natin na para siyang sinakluban ng langit at lupa sa kanyang matinding pagsubok na kanyang naranasan. Pero ang maganda kay Job, mga kapatid, kaya si Job ang isa sa mga halimbawa ng mananampalataya na merong matinding patience or pagtitiis. Tiniis niya ang lahat ng pagsubok na dumaan sa kanyang buhay without any bad words na lumitaw sa kanyang bibig. Anong sabihin ng kanyang asawa? Job, sumpain mo na, itakwil mo na, isumpa mo na ang iyong Diyos dahil tinalikuran ka na ng Diyos mo at mamatay ka na. Anong sabi ni Job? The Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. At nirebuke pa niya ang kanyang asawa. Sabi niya, maglilingkod ka lang ba sa Panginoon kapag ikay mayaman? Maglilingkod ka lang ba sa Panginoon kapag ikay sagana?
Maglilingkod ka lang ba sa Panginoon kapag wala kang karamdaman? At sabi ng Biblia, sa lahat ng sinabi ni Job, hindi siya kinasumpungan ng anumang kasalanan sa kanyang mga binanggit. Kaya, ang taong may pagtitiis, tatanggapin niya, kaya sabi dito, capacity to accept, tatanggapin mo ng maluwag sa kalooban ang kahirapan, ang troubles, ang trials na ipapadanas sa atin ng ating Panginoon without any negative emotion or negative being upset, being angry, or negative emotion. Dahil kung yun nga, nagtiis ka pero puro ka naman bulong-bulong, nagtiis ka, puro ka naman reklamo, that is not being patient. Being patient is to accept, to endure trials, tribulations na maluwag sa iyong kalooban. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 10, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ye shall be hated of all men for my name's sake. Kagagalitan kayo, kapupuutan kayo ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ipipersecute kayo ng mga tao dahil sa aking pangalan. Pahihirapan kayo ng mga tao dahil sa aking pangalan. Maging ang mga sarili niyong kapamilya. A brother shall deliver his brother unto death. A father his child. Children shall rise against their parents and cause them to be put to death because of my name. Iyon yung mga trials, iyon yung mga persecution na kakaharapin ng isang mananampalataya. Pero sabi doon, but he that endureth unto the end, the same shall be saved. Ngunit ang magtiis, patience, hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. James 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya yon, mga minamahal na mga kapatid, mahalaga ang patience. Na tiisin natin anuman ang pagsubok, anuman ang trials, anuman ang tribulations na darating sa ating buhay, nang walang anumang murmuring, without complaining. Kagaya ni Job, hindi niya sinisi ang Panginoon, hindi niya sinumbatan ang Panginoon, kundi tinanggap niya ng maluwag sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, anuman ang pagsubok na kanyang dadanasin dahil lamang sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. So nawa, mga minamahal na mga kapatid, sa hapong ito ay nadagdagan po yung ating kaalaman o kaya na-refresh muli sa atin ang kahalagahan po ng temperance and patience. Add faith, o add virtue to faith, add knowledge to virtue. Ngayong araw naman ay dagdagan natin ng temperance and patience ang ating pananampalataya, ang virtue at knowledge. At nawa, hindi lamang po tayo nakinig, kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay mag-manifest sa ating buhay ang mga salita ng Diyos na ating narinig sa hapon pong ito. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang hapon kay Brother Mark, Brother Ronaldo Yaroma, Sister Kate, Brother Ralph Asierto, Sister Lani Tuba, Sister Jael Tapong, Sister Melinda, Sister Marilo, Sister Jerlis May, Brother Jared, Sister Esther, Sister Melissa, Sister Jocelyn, Sister Marilyn, Pastor Michael Agag ng Lawag City, Sister Auring, Pastor Robert, Pastor Mark, Brother Gisrel Tumaraw, at sa lahat pa po ng ating mga kapatid, Mardelis Bantilan, at sa lahat po ng mga kapatid na nanood ngayong hapon, di ko man po nabanggit ang iyong pangalan, pagpalain ko po kayo ng ating Panginoon. Nais ko pong isara sa isang maikling panalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa iyong mga salita na atin muling narinig sa hapon pong ito. Dalangin ko po na hindi lamang namin pinag-aralan, hindi lamang narinig, kundi makita, mag-manifest ang mga bagay na ito sa aming buhay. Dagdagan mo ang aming pagtitiis, dagdagan mo ang aming pagpipigil, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagsamba, sa ngalan niyo lamang, Panginoong Kristo. Amen.